Magandang gabi po sa ating lahat. So, papuri sa Diyos dahil ito tayo ulit. Privileged to be here, to be in the presence of God. And para po ulit, ah, kahit maiksi lang ay makarinig tayo ng mga salita ng Diyos. Amen? So, ngayong gabi po ay hindi tayo mag-verse by verse. So, hindi tayo mag-expository verse by verse. So, wala po akong specific na passage, but I have 5 different text. So, 5 po. 5 yung text. Ano po? Kung gusto niyo isulat, sa inyo po yan. So, hindi po tayo mag-verse by verse tonight. But before that, let's pray po. Our Heavenly Father, we come before you tonight with grateful hearts, humbled by the truth that you are love. Not just that you love, but that love is the very essence of who you are. As we gather as your church family, Lord, we ask that you would open our hearts and minds to the richness of your word and the depth of your unfailing love. And Lord, in a world where love is often conditional and fleeting, remind us tonight that your love is eternal, sacrificial, and without limits. Help us to not just know this truth intellectually, but to experience it deeply, to feel it transform our hearts, renew our minds, and shape the way we live and love. And Lord, as we reflect on your word tonight, on the love that sent Jesus to the cross, the love that meets us in our brokenness, and the love that empowers us to love others. Lord, we pray that your Spirit will move in us. And let tonight be more than just a lesson. Let it be a holy encounter with you who loves us perfectly. And may everything we say and do this evening bring you glory. Teach us, O God, and change us. And send us out as vessels of your love. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen and amen. So yung title po ng ating message for tonight, as I've said, hindi po tayo mag-verse by verse. No, ang title po is The Depth or the Depths of His Unfailing Love. Ano ba sa Tagalog ng depths? Lalim? No? Lalim, di ba? Tama? Yung lalim ng kanyang pag-ibig or unfailing love. Ano po? So tonight po, we are going to dive into one of the most profound truth in the scripture. Ano po yon? Na ang Diyos ay pag-ibig. Palagi po natin naririnig yan na ang Diyos ay pag-ibig, na ang Diyos ay pag-ibig. Ano? Lagi po natin naririnig yan, pero naunawaan ba natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng ang Diyos ay pag-ibig? Ano? Paano bang ang katotohanan ito ay minomold ang ating mga buhay? Ano? Yung ating actions, yung ating relationship sa Kanya. And tonight po, we will explore the depth of His love as revealed in His Word. So, umpisahan po natin, mga kapatid. Sa ang unang verse po natin ngayong gabi ay nasa 1 John 4:8. 1 John chapter 4, verse 8. So, babasahin ko po dito. Kung meron po kayong Bible, pwede po ninyong buksan o kung kabisado nyo by heart, mas maganda po. Ano? So, 1 John 4:8, sabi doon, whoever does not know love does not know God, because God is love. Sabi po diyan. So ano po yung point ni Paul dito, as ni Apostle John? Ang point po dito is God's very nature is love. His very nature, ito po ay pag-ibig. At ang Biblia po, sinasabi po sa atin na God is love. No? Not just that He loves, but His very essence is love. Ano po? Ang ibig po sabihin nito na ang Diyos, ang lahat ng kanyang ginagawa ito po ay ginawa niya. Ano? At ang lahat ng kanyang command, ibinibigay niya, lahat po ng bagay na ito ay nakaugat sa pag-ibig. Ano po? Pag-ibig. And ito pong pag-ibig na ito is, hindi po ito nakabase on how we perform. Hindi po ito nakabase on how lovable we are. Kung tutuusin lang po, hindi naman tayo kaibig-ibig.
Di ba? Again, this is not based on how we perform. Regardless kung ano ang ministry mo, whatever you're doing, gaano ka man kabait, it's not based on that. It's not based on whatever or whoever we are. Ano po? It is based simply on who God is. Again, God is love. Di po ba? So, pag-isipan po natin, no, itong katotohanan na ito, think about how this truth changes the way we understand God. Ano? If God is love, then His love is unconditional. Ano po? It is limitless. And it is eternal. When I said unconditional, ang ibig ko pong sabihin ay hindi na hinintay ng Diyos na ayusin mo ang sarili mo. Bago ka pa niya inibig. Ano? So again, His love is unconditional. His love is limitless. His love is eternal. Minahal niya na tayo bago pa tayo pinanganak. God loved us before we were born, before we even had the chance to earn His favor. At ang pinakamaganda po dito, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay constant. Pag sinabi po natin constant, ito po ay hindi nagbabago. Ano? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen po ba? Ano, napakasarap pong isipin na meron tayong Diyos na umiibig sa atin, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Amen? So, application po sa ating buhay is, are we reflecting the same kind of love in our relationship? Kung paano tayong iniibig ng Diyos, na ipapakita ba natin itong pag-ibig na ito sa ating mga kapwa Kristiyano? And even to the people na maaaring hindi mananampalataya. Ano, na ipapakita ba natin itong pag-ibig na ito? Paano ba natin maipapakita sa mundo ang pag-ibig ng Diyos? Ano po? So, yun po yung unang verse. And then verse 2 is the very popular verse na alam po ng kahit na bata alam ito. No? John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ano po ang point dito? Kaya po na sinabi ko na the point here is ang pag-ibig ng Diyos ay sacrificial. It is sacrificial. Ano po? Ito po, gaya na sinabi ko, ito po yung pinaka-famous verse ano po sa Biblia when we talk about the love of God. Ano po? Dito po pinakita yung ultimate demonstration no ng pag-ibig ng Diyos. Paano? Ibinigay niya yung kanyang anak para ano po? Para pagpalain tayo? Well, God blesses us. Pero God gave His Son to die for our place. Ano po? Kailangan po maunawaan talaga natin yun eh. Kung gaano ang Diyos ay pag-ibig, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para mamatay, para tayo'y tubusin sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya po pag naririnig ko ang tao na nagsasabi na hindi naman ako mahal ng Diyos, hindi naman yata talaga mapagmahal ang Diyos. Tatanungin mo, bakit mo naman nasabi na hindi ka mahal ng Diyos? Kasi ang dami kong prayer, ang tagal na, hindi naman niya sinasagot. Ang dami kong pinapanalangin, pero iba ang sinasagot niya. Bakit yung iba, pag nagpe-pray, sinasagot ng Diyos? Bakit ako, pag nagpe-pray, hanggang ngayon, hindi pa sinasagot ng Diyos? Sasabihin, hindi naman yata talaga ako mahal ng Diyos. And then sasabihin ko sa tao niya, bago natin sabihin na hindi tayo mahal ng Diyos, which is mahal tayo ng Diyos, alalahanin muna natin. Tingin muna tayo sa krus. Anong nangyari sa krus ng Kalbaryo? Di ba? Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ulitin ko po, para po tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Do we realize that God saved us from His own wrath? Di po ba? Tayo ay tinubos ng Diyos mula sa kanyang sariling puot. Remember,
people who died without Christ will experience the wrath of God on Judgment Day. So sa madaling sabi po, in the literal sense, God saved us, His children, from His own wrath. Niligtas niya tayo mula sa kanyang sariling puot. Ano po? Amen po ba, mga kapatid? So, again, ito pong John 3:16, pinapakita dito yung ultimate sacrifice, the ultimate demonstration of God's love. No, hindi lang niya basta sinabi na mahal niya tayo. He didn't just speak His love. Anong nangyari? Pinakita po niya yon. Pinakita niya. Demonstrate niya sa krus ng Kalbaryo. Ano po? And dapat po talaga, alam niyo po, maunawaan, mag-grasp talaga natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ano? Napaka-importante po, mga kapatid. No? Jesus Christ went to the cross. Again, hindi lang sinabi ng Diyos na mahal kita. Ginawa niya. He proved that through action. And the cost is very high. It is costly. It is priceless. Yung action ng Diyos is very costly. Di po ba? Jesus Christ, God's Son, pumunta dito sa mundo to take the punishment for you and for me. Ang cross, the cross itself, ito po ay supreme display of God's love. It is the supreme display of God's love. And no one can ever love us more than God. Amen? Maaaring ang magulang natin, mahal na mahal tayo ng ating mga magulang. Pero walang iibig sa atin, walang umiibig sa atin ng higit pa sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. So, God loved us so much that He gave His very own Son. The question is, how are we responding to this love? How are we responding to this love? Are we also willing to sacrifice for others the way He sacrificed for us? Alam niyo po, napakasarap pong isipin. Ano? Alam niyo po, pag mag-isa lang ako sa kwarto, minsan isip ko, syempre matanda yung mga magulang ko, So, syempre, darating naman ang panahon talaga na, yun, di ba, lahat naman tayo, kukunin ng Lord, di ba? So, iniisip ko, ang sarap maranasan na mahal ka ng magulang mo. Di ba? Ang sarap maranasan ng mahal ka ng asawa mo, mahal ka ng anak mo, pero walang katumbas na maranasan na mahal ka ng Diyos. Kasi lahat ng tao pwede tayong iwanan eh. Pero ang Diyos nangako, I will never leave you. I will never forsake you. Di po ba? May mga umaga po na pag nagdadrive ako, totoo po ito, Pag may mga umaga na nagdadrive papuntang trabaho, parang ang bigat ng puso ko, Parang sabi ko, ba't gano'n ang bigat-bigat ng puso ko? Ano bang nangyayari? Minsan nare-realize ko na baka yung joy ay hinahanap ko sa tao. Baka yung joy ay hinahanap ko sa mga bagay, which is wrong. Ano po? Ang joy natin dapat naka-anchor sa Diyos. Sa Diyos na hindi nagbabago. And then when God reminds me na, anak, malungkot ka, isipin mo kung gaano ka takamahal na. Alam mo, mabuti ang Diyos, nare-restore ang joy. Regardless of ano man yung pinagdadaanan natin, malaman mo lang, maramdaman mo, mapatunayan mo na mahal ka ng Diyos, nagbabago ang perspective natin sa buhay. Amen? Amen. So, pangalawang verse pa lang yan. So, verse 3, ito, Romans 5:8. Alam din po natin yan. Romans 5:8. Ano po yun? But God demonstrates His own love for us in this. Sabi niya, ganito ipinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. That while we were still sinners, Christ died for us. Nung tayo'y makasalanan, buhay makasalanan, namatay na ang Diyos, anak, para sa atin. Ano po? Para sa atin.
Ang point po dito, when Paul said this, is God's unconditional love. Ano po? Ito po ay, again, hindi po nakabase sa ating merit. It's not based on anything about us. Ano po, gaya na sinabi ko kanina, hindi na hinintay ng Diyos na ayusin natin ang ating mga buhay dahil ikaw at ako, hindi natin kayang ayusin ang buhay natin para maging pleasing sa Diyos. We can never fix our life. We can never get our lives together para maging pleasing sa Diyos. Hindi niya na hinintay yon. And God loved us even before. No? So, hindi na tayo hinintay na, God did not wait for us to become good enough. Well, in reality, we will never be good enough. Di po ba? And the Bible says, again, in this verse, that while we were still sinners, Christ died for us. At pinapakita po nito yung kakaibang pag-ibig nito. This shows us the radical nature of God's love. Ano po? Mahirap para po sa atin ang magmahal unconditionally. Tama? Tama ba? Mahirap po sa atin magmahal unconditionally. Kagaya ng Diyos. Bakit po? Bakit po kaya? Kasi tayo, nagmamahal tayo expecting something in return. Diba? Nagmamahal tayo expecting that the person we love would also love us. Diba ganyan tayo? We love and we expect to be loved. Diba? Kumbaga kailangan merong kapalit. Parang exchange gift. Ano? Pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kagaya nito. He loved us even when we were at our worst. Ano po yun? While we were still sinners. Inibig na tayo ng Diyos. At hindi lang yun. He continues to love us despite our failures. Now, an application here is, paano ba natin, how can we love others the same way without judgment? Without expecting them to be perfect? Ano? So, ito po yung verse number 4 is 1 John 4:19. We loved because He first loved us. No? We love because He first loved us. The point here is God's love empowers us to love others. Ito po ay napaka-importante sa buhay Kristiyano, no? Dahil ang Diyos po, inibig muna tayo, we are now able to love others. Di po ba? Bakit ko po nasabi yun? Because the source of our love is His love. Ano po? The source of our love is His love. Pag-ibig ng Diyos. Ano? Kung hindi po natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos, can we truly love others the way God wants us to love others? Kung hindi po natin dinanas ang pag-ibig, kung hindi po natin na-experience ang pag-ibig ng Diyos, no? So, pag-isipan po natin sa ating mga relationships, sa ating pong pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga co-workers, no? Are we allowing God's love to fill us so that we would overflow with love to others? Ano po? So in application po, in moments of frustration or hurt, alalahanin po natin that God has loved us so deeply and so unconditionally. Now, ulitin ko po, when I say unconditionally, hindi sinabi ng Diyos na ayusin mo muna ang buhay mo, saka kita mamahalin. Linisin mo muna ang sarili mo, saka kita mamahalin. Ano? God loved us in our worst while we were still sinners. Diba? Pero siyempre, hindi tayo dapat manatili sa ganon. Diba? Di naman dahil sinabi unconditionally,
ganito ko minahal ng Diyos, ganito na ako, habang buhay, hindi na ako magbabago. Hindi po yung totoo. Because pag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, imposible na hindi ka mababago. Ano po? Amen? So, let's allow that love to be the foundation of our interaction with others. So, the last verse po is in Ephesians 3, verse 17 to verse 19. Ano? Ephesians 3, verse 17 to verse 19. Babasahin ko po. So that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Wow, that's a mouthful. No? What is the point here? That ang pag-ibig ng Diyos po ay hindi kayang sukatin. Ang pag-ibig ng Diyos ay immeasurable. Hindi natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos. And what else? It surpasses all our understanding. Ano? And here, Paul's prayer po, dun sa mga taga-Ephesians, is that they would grasp the vastness o yung lawak ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sabi niya dito, this love is what? Wide. How wide is it? It's immeasurable. Diba? It is long. How long is it? It is immeasurable. How high is it? It is immeasurable. Yan po ang pag-ibig ng Diyos. How deep is it? It is immeasurable. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Wala pong parte ng buhay natin that is beyond the love of God. Ano po mga kapatid? His love goes beyond what you and I can comprehend. With our human minds. Kung inaakala natin, naiintindihan natin talaga, no? Well, hindi natin kayang sukatin eh. It is immeasurable. Di ba? And yet, imagine, ganun po ang pag-ibig na, and yet, God desires for us to know Him intimately. Di po ba napakasarap isipin? Na mahal tayo ng Diyos. Na meron tayong Diyos na umiibig sa atin at kailanman hindi nagbabago. Ano? Kami ng asawa ko, totoo po ito, ano? Pag nag-aaway po kami, parang minsan iisipin mo, hindi ko na yata mahal tong taong to. No? Pag nag-aaway kayo ng matindi, ano? Parang minsan, yung pag-ibig mo parang, totoo po, to be honest lang, no? Hindi ko naman ibig sabihin na nawala na yung pag-ibig ko, no? But at that moment, parang, mahal ko pa ba itong taong to? Ano? Kasi gagalit ka eh, di ba? Pag nagawa nyo ng mali ang isa't isa. Pero isipin po natin, kahit ang Diyos, mga kapatid, kahit po sa dami ng ating failure, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. You cannot do anything that God will love you less. You cannot do anything that God will love you more because He already demonstrated His greatest love for you, and that is through His Son, Jesus Christ. Meron pa ba tayong hihilingin? Lord, patunayan mo nga na mahal mo ko. Sige nga, sagutin mo nga yung prayer ko na gusto kong magkaroon ng ganitong trabaho. Sagutin mo, Lord, sige nga, kung talagang mahal mo ako, bigyan mo nga ako ng ganitong something, trabaho, bahay, bigyan mo ko ng ganitong tao na makakasama ko. Sige nga. Ibinigay na ng Diyos the greatest demonstration of His love. On the cross, His Son died a cruel death para po sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Ano po? So, pagsipan po natin
the fullness of God's love. How it is more than what we can ever truly understand. Ano po? And yet, again, we are invited to experience it deeply and continuously. Amen? Question is, are we soaking ourselves in the love of God? Ano? Are we allowing the love of God to shape our identity, our actions, and our relationship? Ano po? So to end na po, mga kapatid. The love of God is the greatest force in the universe. The love of God. Ano? Ito po ay sacrificial. Ito po ay unconditional. Ito ay higit pa sa ating mga pangunawa o kayang unawain. It is beyond our understanding. It is, I want to emphasize this. The love of God is the foundation of our salvation. Ito po ang dahilan kung bakit tayo ay naligtas. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Just imagine kung hindi tayo inibig ng Diyos. Wala na. Kita-kita na lang doon sa sauna. No? Sa mainit na lugar. Imagine that. But God loved us. Again, it is the foundation of our salvation. And it should be the foundation for our lives. Tayo po ay tinawag not only to receive this love, but to reflect this love to the world around us. Amen? Ipasa natin yung pag-ibig na to sa mga taong nakapaligid sa atin. No matter who they are. No matter who they are. Mga kapatid. And as we go through this week, alalahanin po natin na ang pag-ibig ng Diyos kailanman hindi nagbabago. Amen? Tayo nagbabago. Lahat ng bagay nagbabago. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago. Amen? Amen. So, may we love others with the same love, sacrificially and unconditionally, and with the power of Christ in us. Let's bow our head in prayer. Lord, thank you for your love that never fails, never gives up, and never runs out on us. And Lord, we are humbled by the sacrifice you made for us on the cross. Lord, ang dalangin namin, Lord, ay punuin niyo po kami palagi, Panginoon. Fill us with your love so that we may love others as you have loved us. Lord, help us to understand the depth of your love and to reflect this love in our daily lives. In Jesus' most glorious name we all pray. Amen and amen and amen. Magandang gabi po at sa Diyos po ang lahat ng papuri.